mo, nakapapel yan. Bakit naka-cellphone? Paano ma-authenticate? Kung Photoshop yun o screenshot lang ng kahit ano. Yung nagbibigay mismo ng warrant general, alam niya na dapat papel yun. So nirereklamo ng ating mga abogado, dinala sa Supreme Court. Binilisan naman ng Supreme Court, umakto naman sila. Nagbalita ngayong hapon na mag-i-issue ng TRO. Bakit pinrepair pa yung eroplanong yun para sa pilitang isa kay ang Pangulong Rodrigo Duterte? Kahit dumating dito ngayon yung TRO, anong mangyayari na itakas ng Pangulong Rodrigo Duterte? Ano pong sunod na hakbang natin, sir? Tayo, hindi natin alam kung anong hakbang ng ating mga leader. Siyempre, ang inaasahan natin, si Vice President Sara Duterte. Pero masabi ko sa ating mga kababayang Pilipino, ang hina naman natin, na-experience na natin magkaroon ng isang presidente na talaga namang nilabanan lahat ng mga durugista at kriminal sa ating bansa. Talagang pinahina ang mga NPA na terorista na pumapatay sa ating mga pulis at sundalo. Sa panahon lang yan, naubos yung mga batalyon at balangay ng NPA. Hinayaan pa nating maidala sa ibang bansa yung Pangulong yon. Wala man lang tayong pasasalamat. Wala man lang nagtulungan dito para sirain yung gate, para mailigtas si Rodrigo Duterte. Hinayaan lang natin maisakay at hindi na natin makita muli yung presidente natin yon. So mananatili tayo dito sa mag-rally tayo para mapalo si Marcos. Inaantay natin kung anong balita. Tulong-tulong tayo. Pero yun ang problema, nag-aantay lang tayo lagi ng balita. Nandiyan na mismo yung Pangulo ng Pilipinas, nasa labas lang. Nandito lang tayo maghapon. Nagbalita na yung Supreme Court na mag-i-issue ng TRO para hindi ilipat si Pangulong Duterte. Hinayaan pa natin yung general na yon na gusto maging Chief PNP agad, na isakay si Pangulong Duterte para lang sa kanyang pangarap. Napakawalang utang na loob natin mga Pilipino kay Pangulong Rodrigo Duterte, kaya sa isang Pangulo na halos ubusin ng teroristang NPA, halos ubusin ng mga turugista at kriminal na bumibiktima sa ating mga pulis, sundalo at mamamayang Pilipino. Hinayaan lang natin itakas ang Pangulong Duterte papunta sa ibang bansa. Isurrender sa mga dayuhan. ICC na mismong si Pangulong Trump na Amerika hindi niya nire-recognize ang ICC. Napakaraming politiko sa Pilipinas na kurakot, na after mangurakot gusto makatakas ng Pilipinas. Hindi natin pinapatakas, may hold departure order. Nandiyan ang Presidente Duterte, ayaw lumabas ng bansa. Gusto kasama tayo mga Pilipino. Sa pilitang isinakay sa aeroplano, pinipigilan na ng Korte Suprema. Napakahina naman natin mga Pilipino. Talaga namang, kung ganun talaga napaka-failed ng ating estado. Sir, sa pangyayari nito, sir, may mga dapat bang, may mga nagkamali ba dito? May mga dapat kasuhan na opisyal? Hahanapin natin lahat, isa-isa yung mga yan. At ngayon, wala tayong masabi. 60 days election ng Pilipinas. Masabi ko sa inyo, mula sa inyong Duterte Youth Party List, tayo lang nagtanggol kay Pangulong Duterte sa Kongreso. Mga putang inang congressman na traitor kay Sara Duterte at mga politikong kurakot na nag-traitor kay Pangulong Duterte. Tandaan nyo lahat ng pangalan nila. Hindi natin iboboto yan ngayong eleksyon na ito. Zero na yan. Itcha tayo, itcha. Kinukwestiyon ng Korte Suprema ang Kamara at maging ang Pangulo dahil sa PhilHealth Fund na kinuha papunta sa National Treasury. At ang Kamara, yung doon sa mga ilang department ng ahensya ng gobyerno, ilang ahensya ng gobyerno na binigyan ng pondong bilyon-bilyon pero wala namang proyektong nakalagay. Ano po yung tingin nyo nito? May ano po ba ito? Konektado po ba ito? Una, pending case yan sa Supreme Court. Pero masabi ko, bilang isang Pilipino, masabi ko rin bilang kayo ay mga Pilipino, lahat kayo kinakaltasan para magkaroon kayo ng pensyon sa SSS at GSIS pag kayo ay nagretiro. Bakit lahat ng pensyon na kinaltas sa atin para someday magkaroon tayo ng pera, bakit nililipat yung mga pondong yun sa mga walang kaugnayan sa ating pensyon? Pangalawa, kinakaltasan lahat ng ating mga pulis, sundalo, lahat ng manggagawa
ng PhilHealth. Bakit yon? Kukuhanin yung pondo sa PhilHealth, ililipat ang balita sa paggawa ng karsada. Anong kaugnayan nun sa kalusugan? Pangatlo, bakit yung iniipong mga ginto ng Bangko Sentral, matagal na panahong iniipon, bakit ang balita, binenta natin, tayo pa yung pinakamalaking bansa na nagbenta ng ginto buong 2024. Pang-apat, bakit yung iba't iba pang pondo ng PDIC, insurance ng lahat ng bangko natin, nililipat rin. Pang-lima, napakaraming kriminalidad na nangyayari sa ating bansa. Noong isang araw, merong batang babae, 3 years old, ginahasa, pinatay. Noong isang buwan, merong lola, 8 years old, ginahasa, pinatay. 4 weeks ago, merong dalagita, 16 years old, natagpuan sa bagahe, nakalutang sa ilog, patay. 2 months ago, merong 6 years old na bata, pinugutan ng ulo. Ang daming nangyayari kriminalidad. Bakit hindi yun ang tinututukan ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group? Bakit ang tinututukan? Paano niya kasuhan ng Pangulong Rodrigo Duterte at ngayong gabi? Paano niya maisakay ang Pangulong Rodrigo Duterte paalis ng bansa? Tayo mga Pilipino ay nagre-reklamo. Tayo mga Pilipino ay nasa dulo na ng ating pasensya. Bakit ganito nangyayari sa ating bansa? Mga kababayan, good news na po ito. Ito na po talaga, ayan, Trump yun. 12 minutes ako lang. Nagtunay sa ating bayan. Inaanyayahan po namin yung gusto magsalita pero pakiusap po, bawal po tayo magmura. At ulitin po natin, yung mga kapulisan po nandito, hindi po natin kaaway ito. Ang kaaway natin, yung bangag dating presidente. Umpisahan nyo na po. At dito po ako. Attorney Trixie. Yes, Attorney Trixie. Hindi na masasa. Magandang gabi! Pero hindi siya ganun kaganda. Okay? Sa lahat po na nandito ngayon, ang una nating hikayat ay sa Panginoong Diyos. Tandaan po natin ang pag-asa natin sa Diyos. Huwag po natin kakalimutan, ipagdarasal natin ang proteksyon at mabigyan tayo ng lakas na sagutin at manap ng lunas dito sa hinaharap natin ngayon. Nakikita natin madilim ang parating na panahon. Kaya nilang isuko ang isang citizen, isang mamamayan ng isang bansang may soberanya. Isinuko natin ang soberanya natin ngayong araw na ito. Bilang bansang citizen, best president! Alam ko galit kayo. Galit na galit din.